Si Cherish Lily Periwinkle ay ipinanganak sa Jacksonville, Florida, noong Christmas Eve ng 2004. Ang kanyang mga magulang ay sina Rain Periwinkle at Billy Jarrow. Sila ay hindi kasal at nagkaroon ng laban sa custody. Noong June 21, 2013, bandang alas 8 ng gabi, nag-shopping sina Rain, Cherish, at ang dalawa niyang nakababatang kapatid na babae. Doon nila unang nakilala si Donald Smith sa Dollar General, kung saan inalok niyang bilhan sila ng mga damit matapos marinig ang pagrereklamo ng ina na hindi niya kayang bumili para sa kanyang mga anak na babae. Unay tumanggi si Rain Periwinkle na sumama kay Smith. Ngunit sinabi umano ni Smith na ang kanyang asawa ay may $100 na Walmart card at magkikita sila sa tindahan. Sinabi pa ni Rain, "Hindi ako kadalasang sumasama sa mga estranghero, ngunit kung darating ang iyong asawa, okay lang." Sumakay ang mga Periwinkle sa puting van ni Smith na may maitim na kurtina sa loob. Sumama sila sa kanya papuntang Walmart, kung saan gumugol sila ng 2 oras sa pamimili. Bandang alas 10:30 ng gabi, hindi pa rin dumarating ang asawa ni Smith. Iminungkahi ni Smith na bumili sila ng makakain sa McDonald's habang naghihintay. Hiniling niya kay Cherish na sumama sa kanya upang pumili ng pagkain. Naging kampante si Rain Periwinkle. Inakala niyang ligtas ang bata sa loob ng tindahan na may CCTV at maraming empleyado, kaya pinayagan niyang sumama si Cherish. Makaraan ang 30 minuto at hindi pa bumabalik ang bata, nabalisa si Rain nang malaman niyang sarado na ang McDonald's. Agad siyang tumawag sa 911. Sa audio, maririnig ang kanyang pahayag. "I should have told him no. My girls need clothes so bad. I'm so sorry." Sa oras na yon, kinutuban si Rain na mapapahamak ang kanyang anak. "I hope to God he doesn't kill her. I hope to God he doesn't rape her," ang nasabi niya sa dispatcher. Habang nagtatakda ng estratehiya ang mga pulis, sinimulan nila ang agarang paghahanap kay Cherish. Nakuha nila ang CCTV mula sa Walmart at nakita kung paano umalis si Smith kasama ang bata. Natuklasan ng mga investigador na si Smith ay dati nang nahatulan sa iba't ibang paglabag. Matagal na siyang may record. Noong 1977, nasangkot siya sa isang kaso laban sa isang menor de edad. Noong 1993, nakulong siya ng 5 taon dahil sa tangkang pagdukot. Naitala rin siya bilang isang registered offender at umamin sa mga kaso ng pagpapanggap bilang empleyado ng gobyerno at pananakit sa bata sa pamamagitan ng mental harm. Nakalaya lamang siya 3 linggo bago niya nakilala ang pamilyang Periwinkle. Bandang alas 9 kinabukasan, natagpuan ng pulisya ang van ni Smith malapit sa downtown Jacksonville. Habang papalapit sila, nakita nila si Smith na marumi, basang-basa at suot pa rin ang parehong damit na nasa Walmart surveillance footage. Sa parehong oras, nakatanggap ang pulisya ng tip tungkol sa isang kahina-hinalang van sa Broward Road. Gamit ang K9 units, natagpuan nila ang walang buhay na katawan ni Cherish sa isang kanal. Ang medical examiner na si Dr. Valerie Rao ang nagsagawa ng autopsy sa katawan ni Cherish Periwinkle. Tumestigo siya sa paglilitis kay Donald James Smith, na nahaharap sa kasong first-degree murder, kidnapping, at sexual na pang-aabuso. Ayon kay Rao, nagtamo si Cherish ng matinding pinsala mula sa pagkakasakal, pagpapahirap, at panghahalay. Habang tinitingnan ang mga larawan ng katawan ni Cherish, napaiyak si Dr. Rao at humiling ng sandaling pahinga. Ayon sa state attorney na si Melissa Nelson, hindi mabilis namatay si Cherish at hindi siya madaling namatay. Ang kanya ay isang brutal at pinahirapang kamatayan. Every mother's darkest nightmare became Rain Periwinkle's reality, ayon sa isang hurado. Naging mabigat ang paglilitis para sa mga hurado na nagpapahid ng luha, nagtatakip ng bibig at umiiwas ng tingin sa malagim na larawan ng crime scene. Sinubukan ng depensa na ipatanggal ang ilang graphic na larawan ng pinsala sa bata. Ngunit pinayagan ng hukom na makita ito ng hurado. Hinatulan ng isang hukom ng Florida si Donald James Smith ng kamatayan. Sa kasalukuyan, si Donald James Smith, na 66 na taong gulang,
ay nananatiling nakakulong at nasa death row.